A blessed morning, church! Wow, praise the Lord! Pwede bang pakpakan sa nimo si Lord? Wow, dalaygo ng Diyos, mga igsoon. Welcome sa ato ang online Simbalay today. So we welcome also our on-site Simbalay nga mga people nga nagtapok sa matag location sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro City, sa El Salvador City, and even sa mga na-reach out sa whole Philippines and in the entire world. Welcome ang Matag Usa. Praise the Lord. So pwede bang ingnon nimo imong tapad karon kung naa ka karon diha sa on-site ninyo nga location, ingna nga nalipay ko nga naa ka karon. Praise God. And also, let us welcome our VIPs, no? Mga very important person, mga bag-o, nga mga invite sa atong online Simbalay. Pwede bang imo siyang ihag, bai to bai, laki to laki, i-shake hands, ingna nga nalipay ko igsoon nga naa ka karon. Praise the Lord. And let us also do not forget to engage and share the good news, the love of Jesus sa atong online family. So we welcome also our online family, no? Bisan asa ka karon but nakatan-aw ka sa live streaming nato today. Welcome ka diri. Pwede bang ang Matag Usa, let us welcome our online family. Let us comment in the comment section. Welcome ka diri igsoon. Praise God. So let us not forget also nga across every platform nga gihatag ni Lord sa atoa, may it be sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa Messenger, o sa TikTok, pwede ba nga i-share ninimo nga live video today. And let everyone nga ma-reach out ani nga video, maka-receive kay Jesus. Amen! Amen! So as we begin, no, manindog ta igsoon, and let us read the word of the Lord nga nag-ingon sa Salmo 145 verse 1, 2, and 3. Nag-ingon siya diri sa iyang pulong, daigon ko ikaw, akong Dios og Hari. Daigon ko ikaw sa walay katapusan. Adlaw-adlaw, daigon ko ikaw. Og himuon ko kana sa walay katapusan. Gamhanan ka Ginoo, og takos gayong daigon. Ang imong pagkagamhanan, dili gayud matungkad. Come on, let us pray. Lord Heavenly Father, O God,
Lord, miduol kami diha kanimo this morning. And Lord, oh God, with a grateful heart, Ginoo, Lord, amo nang i-express, oh God, pinaagi sa pag-awit, pagdaig diha kanimo. Lord, ang among mga kamot, among ipakpak, Ginoo, tungod kay ingon ka sa imong pulong, Lord, nga deserve ka nga daigon, tungod kay gamhanan ka nga Dios ug Hari. Lord, ang among mga kamot, among ipataas, tungod kay ikaw, O Dios, ang ayan niining tanan. O Lord, among gitugyan ang among mga kasing-kasing diha kanimo. Come and have your way as we give you praise and worship. May your presence, Holy Spirit, fill, Lord God, and overflow in our hearts. This we pray and sealed by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, let us clap our hands for Jesus. Atong daigo ng atong hari. Walay lain si Jesus. Let us celebrate. Matag segundo, pitik ning akong dughan. Ikaw, Ginoo, ang bugtong hinungdan. Ikaw ang bugtong hinungdan. Walay lain, Lord. It is you, Jesus. Matag ginhawa ni ining kinabuhi. Ikaw, Ginoo, ang bugtong bahandi. Ikaw ang bugtong bahandi. Sa pagsidlak o pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayaw. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo, awit malipayon nga mo, dahigo Diyos. Adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo, awit malipayon nga mo, dahigo Diyos. Adlaw gabi. Wow! Come on mga anak sa Ginoo. Malipayon nga mo daig kang Jesus. Matag segundo, pitik ning akong dughan. Ikaw, Ginoo, ang bugtong hinungdan. Ingna si Lord, ikaw ang bugtong hinungdan. Taginhawa ni ining kinabuhi. Ikaw, Ginoo, ang bugtong bahandi. Ikaw ang bugtong bahandi. Sa pagsidlak o pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayaw. 1, 2, 3, adlaw gabi, adlaw gabi, malipayon nga mo, awit malipayon nga mo, dahigo Diyos. Adlaw gabi, come on, Simbalay, declare. Adlaw gabi, malipayon na mo, malipayon na mo, dahigo Diyos. Adlaw gabi, whoa, whoa, whoa. Di alili, bayaw ta. Kamon ni bayaw imong kamot. Bayaw ta. Bayaw ta. Ibayaw ta. Bayaw ta. Ibayaw ta. Bayaw ta. Pakpak ta. Ipakpak ta. Pakpak ta. Kamon, pasalamati si Lord. Pinagi sa pagpakpak. Pakpak ta. Pakpak ta. Pakpak ta. Sayaw ta. Celebrate. Sayaw ta. 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 Muambak.
Muambak ta. Ambak ta. Ambak ta. Come on. Tanang may gininhawa nga mapasalamaton sa Ginoo. Ambak ta. Adlaw gabi Adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dayigo Diyos. Adlaw gabi Adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dayigo Diyos. Adlaw gabi Adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dayigo Diyos. Adlaw gabi Adlaw gabi malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dayigo Diyos. Malipayon nga mo. Come on, declare. Malipayon. Diyos. Malipayon nga mo awit, malipayon nga mo dayigo Diyos. Adlaw gabi Oh, praise you, Lord. Praise you, Lord, to the King of Kings and to the Lord of Lords. And Lord, this is our heart, O God. Nga Lord, adlaw gabi amo kang daigon Ginoo. And no matter what our situation, O God, we will choose to worship you because you are holy and your holiness will be forever. Generations. Falling down in worship to sing a song for ages to the Lamb. Come on, worship the Lord. And all who've gone before us and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, we declare. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, sing holy, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. Yes, we worship you. And all walk in freedom. And if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on, church, declare. All thrones
and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing holy, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Come on, lift up your hands. Oh, and you will always be holy, holy forever. Oh, you are holy, you are holy. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, tinuod, Lord, nga ikaw balaan, O Diyos. And so, God, we come before you, Lord, in the name of Jesus, here in your presence, O God. Lord, salamat, Lord, sa imong mga katawhan, Ginoo, nga malipayon, Lord, nga nisimba diha kanimo. And this morning, O God, we surrender fully our hearts before you. We allow you, dear Holy Spirit, nga Lord, mo-overflow pa, Lord, ang imong presensya sa among kinabuhi. Thank you, O God, sa power sa imong blood, nga Lord, mag-cover ka na mo, Ginoo. And Lord, sa matag simbalay, we declare that Jesus, you are the Lord over sa among life. This we pray and sealed by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Wow, praise God. Pakpakisa si Lord, Ben. Grabe, dalaygon ang Diyos, mga igsoon. And so, before ka mo lingkod, pwede ba nga, kung naamoy VIP, mga bag-o, nga mga invites dara sa inyong simbalay, pwede ba nga imo na siyang i-welcome again, igsoon. Ina nga nalipay ko, nga naakakaron. Wow, praise God. So makapanglingkod na tayo igsoon diha sa presensya sa Ginoo. And we believe, no? Ako nagtuujud ko nga si Lord more than pa sa akong gi-expect ang ihatag ni Lord this morning sa ato. So let us prepare our 3Bs, our notebook, our book note, our ball pen, and our Bible as we write every word and revelation nga ihatag ni Lord this morning through our man of God. So let us welcome our dear pastor, Pastor Rafi Kabusog. Pwede bang pakpakan nato si Lord sa iyang kinabuhi igsoon. Amen, amen. Atong palakpakan ng Ginoo once again. Praise God. And good morning sa atong tanan mga igsoonan. What a favor that the Lord has given to us, na we can continue giving Him our praises, our worship. Ang mga pagdayig, ang mga pagsimba para lagi na sa Ginoo. That is why no kita malipayon nga gasimba gadayeg sa Ginoo. I do believe this morning po that we are excited to receive the Word of God, mga igsoonan. So once again, no, may bunta sa itong tanan. No, we are excited today, mudawat sa Word of God.
Importante, no? Di lang ka mo receive sa word, kung dili, na-understand mo ang word of God, and then, we are excited nga ato ang ma-apply ang word sa Ginoo. Di lang ka excited maminaw, pero we are excited nga ato ang buhaton ang word sa Ginoo. Atong i-apply sa atong kinabuhi. Amen. Type at the comment section, no? I am excited to receive the word of God, to understand the word of God, and to apply God's word in my life. Diba? So, comment dia sa itong comment section ng igsunan. We are ready na maminaw sa word of God. Together, let's open our Bible today sa Matthew chapter 28, verse 18 to verse 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Magampo ta sa pulong sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you today. Salamat kay Lord that even Salamat kay Lord that even today, this morning, Lord, we believe ikaw makikistorya ka namo. Iyong panalanginan ng mga pulong nimo o Dios nga kamisad ang among unhon nagkasing-kasing, Lord, ma-receive namo, ma-understand namo, Lord, og amo ang ma-practice, ma-apply sa among kinabuhi. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God, no? Once again, atong gi-welcome ang mga first time karon, naka-join sa itong Simbalay, wherever you are joining today, sa Simbalay na ito, Cagayan de Oro City, as mga barangay, and sa El Salvador, sa Alubihid, sa Initaw, we praise God. I pray that your love for Jesus is increasing every single day. That is my declaration sa ato ang kinabuhi maigsuonan. That every one of us, Jesus will increase, kita mo decrease ta, but si Jesus every day mo increase atong kinabuhi. Because mo na ang design, mo ng heart sa Ginoo, that every one of us, we will grow, we will mature, and mahimot ang useful sa kingdom sa Ginoo. Our message today is all about the importance of discipleship. Again, the importance of discipleship. Mo ni pinaka-importante kaayo sa pag-start na nimo, nag-serve na ka sa Ginoo, nag-believe na ka sa Ginoo, and then what's next, no? Unsa may sunod sa diyang ni-accept ka that Jesus is your Lord, our God, our Savior. He is the Son of the living God. Then what's next? Unsa may sunod? Now, ang Bible nagtudlo that Jesus clearly gitagaan ta ng instruction, what's next? Human ka nag-believe, nidawat sa Ginoo, ni-believe ka sa iyang word, so may sunod. Kaya ingon ang word of God, no, go and make disciples. Gisugo niya kita nga nagtuo sa Ginoo. Of course, first niya gisugo ang mga apostoles kay sila man ang una gi-disciple sa Ginoo. Sila man una nga nakasabot sa word of God. Sila una ni dawat ni tuo kang Hesus that He is the Son of the living God. That is why si Jesus Christ yang gitudluan niya mga disciple. Human natudluan niya mga disciple because ang Matthew 28 kana nga chapter na banaw na si Jesus o niya mubalik niya sa langit. But before siya mubalik sa langit, gitagaan niya clear nga instruction niya mga disciples, and there are 120 disciples that time na mabilin plus na pagyoy 500, so mga 650 ka mga disciples. No, dagan-dagan. And then, ingon si Lord, go and make disciples. That's why the topic is the importance of discipleship. Unsa man ning discipleship? Unsa man ning discipleship, pastor, di ba? Para sa uban, murag bag-o pa na sa inyong pagdungog.
No, pero para po sa dugay-dugay na murag halos sa gadunggan na. Pero today ato ning i-clarify, no? Basin ikaw, ako, no, basin wala nag-believe lang ka sa Ginoo but wala pa jud ka ni aging discipleship. Wala pa ka ma-disciple. Ang meaning sa discipleship is to take care, help, teach the new believer to grow, follow, and serve Jesus effectively. No? So, unsa daw ang discipleship? Para nga maatiman ka. To take care, to help, tabangan ka, dayon to teach, tudluan ka, para nga mo grow, mo follow, o mo serve sa Ginoo, nga epektibo imo ang pag-serve sa Ginoo. Kay mo lagi na ingon si Jesus Christ, daghan kay nagtawag nako, Lord, Lord, daghan kay gatawag. Pero ingon siya, dili tanan nagtawag niya, magkaadto sa gingharian sa Dios. That's why today ato ning i-learn karong buntag mga igsuonan sa maning discipleship. Naka-appeal na ba ko ani or wala pa? Kung wala pa, this is our moment, this is our time mo join ko. I'm excited to do this. Unsa maning discipleship. So magpalalong pa ta karon sa pagtuon sa Word of God this morning sa mensahe sa Ginoo. So again sa Bisaya ingon siya, miduol si Jesus kanila ug mingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit. Sa verse 18 gi-describe ni Jesus Christ na niya tanang authority. Gisalig, gihatag sa amahan niya. And then ingon siya sa verse 19, adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan dapit. So every places, kung may kag every city sa Pilipinas adtuon para asa man, himuan niyo sila nga ako mga tinun-an mga disciples. Sige, di ba? Or every nations. Kung sa Pilipinas, every cities, every barangay, every municipality, because ingon ang Ginoo sa tanang mga dapit adtuan ninyo ang tanang katawhan. And then pwede pod every groups of people. Okay? Sample mga teachers. Okay, mga businessmen and women, no? Mga policemen, basta group of people. And then pwede sa tibuok nasod, no? We will go to every nation atong isangyaw ang word sa Ginoo. We will go and make disciples. Amen. Hallelujah. Inantaban nimo, go and make disciples. Okay, so ato nang i-discover karon unya the word discipleship. Okay, importante nga maatiman ta, okay, matudluan ta para kita mo grow, matabangan ta mo grow o mo serve sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo nga effective atong pag-alagad. Okay, so why we need discipleship today? Nganong kinahanglan man kag discipleship? Okay? Unsa may naanang discipleship? Again, kay ang meaning sa discipleship is a process. Muna siya ang process, no? Process para nga ang usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo mo grow siya. Okay? Mutubo pa siya maayo. Why we need discipleship? Number 1, discipleship is the command of Jesus Christ. Again, nganong importante kay ni? And nganong need nato ni? Because sugo sa Ginoo. Jesus Christ ang atong Ginoo, the Son of God, nag-ingon siya. Okay? Go and make disciples. Ingon siya, come and follow me and I will make you fishers of men. Ingon ang Ginoo. Come and follow. Makaingon ta, this is a process. This is a command. Kaya number 1, nganong importante kay ni siya, because sugo sa Ginoo. Kailangan kita atimanon because walay alone, walay nag-inusara nga ta nga mutubo lang siya kalit dili. Physically sa tong pamilya, example na to ni, dili pwede ang bata mutubo lang siya kalit nga walay nag-atiman. Look at kada mga bata nga gibiyaan. Diba? Dagan kay balita. Buntis, nanganak naman dahil siya, gibiyaan niyang mapamaman, nag-anak, gibiyaan, gilabutan sa basurahan ng bata. Of course, walay nag-atiman, patay. And mo na ang status, ang situation sa mga tao karon. Nagbilib sa Ginoo, nakatanaw sila sa YouTube, og video, Facebook, Instagram,
Twitter, asa pa na, LinkedIn, may mga video gapon dia, di ba? Asa pa. Di ba? Asa pa nga platform sa social media. Dagan kaayo nga nagwali, nag-share og verse, nakadungog ka, nag-start imong faith, na-awaken siya, pero wala nag-grow. Niguba ka gyapon kasi mong naandan, nothing changed in your life, but your faith being awakened. Pero wala siya ni grow, no? So mo na nga, naay gitawag nga active faith, na apoy gitawag nga historical faith, no? Ang active faith mo nang faith karon nga grow ka. Ang historical faith, nagbilib ko tungod kay ingon nila, inani siya. Historical lang, ingon lang sa mga tao, based in the history. But kita, we believe in natay faith nga active faith. Now, our faith in the now. So, dapat makabalo ana. Susugo sa Ginoo. Pag si Lord mo sugo, tungod kay Lord siya, of course, what we can do is to listen and then obey the word. Obey God, obey the Lord, atong sundon ng Ginoo. Kaya nga naman Ginoo, no? Matthew 28 verse 19, ingon na, go and make disciples of all the nations. Ingon siya. Hala, panglakaw ka mo o himua nga ako mga tinun-an. So, basically, ang discipleship is a command of the Lord. Ato naman discover, una, sugo sa Ginoo, gisugo ta niya. Pag ikaw ni follow, nag-believe ka sa Ginoo, sa'y purpose imong learning. Sa'y purpose imong pagtubo. Sa'y purpose imong pagdawat, pagsabot sa Word of God. Kung dili ta mutuman, sugo sa Ginoo. What is the purpose of a lot of information that we receive? Daghan kay impormasyon, ang uban gani, no? Wala na. Nag-over information na. Sobra lang informasyon. Bright na kayo, gabuhat-buhat na sa lagilaha. Baningon ang Word of God, kung dungagan nimo ang gingon sa Biblia, dungagan ang silot para sa imo. Kung kuaan sa nimo ang gingon sa Biblia, ingon ng Ginoo, kuaan pug ka sa kinabuhing walay katapusan. We cannot enter into the kingdom of God. And we cannot be with Jesus reigning uban sa iyang paghari sa bag-o nga kalibutan, new heavens and new earth. Because kaning old nga earth, kaning old man nga kalibutan, mabungkag. That's why ang mga tao nga nag-serve sa Ginoo ibutang sa bag-o nga langit, bag-o nga kalibutan. And that's why ingon si Lord, sugo na ni. Kaya importante kayong discipleship. Igna mo tapad, sugo man di sa Ginoo. Amen. Kay number 2, discipleship is a process to become a true follower of Jesus. Allah, ang discipleship di ay, this is a process. Para mahimo ta nga tinuod nga follower sa Ginoo, kailangan mo agi ka ani, ako, ikaw, mo agi ta ani, because diri na mo resulta, mahimo ta nga true, tinuod, true follower of Jesus Christ. Matthew 4:19. Ingon ang Matthew 4:19, Jesus said, di ba? Come and follow me, and I will make you fishers of men. Ingon si Lord, come and follow me. So, every person nga gi-invite, gitawag, gipili sa Ginoo, kailangan mo agi gitawag discipleship. Kay mo na yung process. Ingon siya, I will make you. Meaning to say, it's a process. Example, I will make a pancake. So, I will make, meaning process pa na siya. I will make a banana chips. So, process na siya. Ingon si Lord, I will make you, ingon ng Ginoo, I will make you fishers of men. Himuunti ka, nga mangingisda na ka, o mga tao. Munang gitawag nga, making disciples. Pero ingon si Lord, I will make, meaning it's a process. Before ka mahimong disciple, before ka mo tabang sa uban nga mahimo silang tinun-an sa Ginoo, follower or disciple sa Ginoo, ikaw ako sa kailangan ta mo appeal ani nga process. Amen. Ingnan dapat nimo, kailangan ka mo appeal ani nga process.
If you're watching today, first time nimo kailangan ka magpaatiman. Walay tao nga mag-alagad sa Ginoo nga imo-imo lang. Para mo grow ka, para mo tubo ka, you need somebody mag-teach nimo. Kung moagi ka og discipleship, kailangan ay mag-disciple nimo. Kailangan na kay discipler. Kailangan na kay leader gyud, di ba? Para nga someone will teach you. Kaya ang church mo na siya og pamilya. Na ay parents gibutang, na pastor, na pastora, spiritual parents gibutang sa Ginoo, spiritual leader gibutang sa Ginoo. Amen. Like a family, na mama, ni papa, na magulang, na, di ba, na ate, na kuya, na mga mangod, inana ang church. Ang church, na pastor, na pastora, na mga leaders, para mag-atiman na to. Nakuha na to. So, kailangan yun ta para mugro ta. Kaya ang uban, tungod kay wala sila nagpaatiman, lahi ilang nadunggan, lahi ilang nadawatan, lahi ilang naadtuan, nakaabot sila sa wrong nga mga teaching. Because today, we are now in these last days, mga igsonan, sa nata sa katapusang mga adlaw na sa kalibutan, ingon gisige nung Isus, do not be deceived, ingon gid siya. Ayaw gyud kailad, because daghan kayo mangilad karon, daghan kay false prophets, meaning to say, daghan kayo nagtudlo sa Bible, pero dili tanan maanyog intensyon, dili po tanan insakto yung pagtudlo, mga false teachers. Kaya we need to be careful. Kaya daghan ka na ingon, mutuo lang ka sa Ginoo, okay na. Is that true? Are we sure enough? Ang mutuo ka sa Ginoo, enough na na. Kaya ingon si Jesus Christ, daghan kayo nagtawag sa ako Ginoo, Ginoo. Di ba? Open your Bible. Lucas 6:46. Ingon si Ginoong Isus, nganong gitawag mo ninyo ako Ginoo, Ginoo? But you don't follow what I say. You don't obey my commands. Wala mo ni tuman, wala mo ni obey sa kumang sugo. Ingon siya, nganong itawag mo Ginoo, Ginoo na ako? Ang mag-ador sa gingarian sa kong amahan, to mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga nasa langit. So if you look at Jesus Christ, tanaw nimo ang Ginoo, para na example diri. Si Jesus Christ, tanaw nimo atong Ginoong Hesukristo, siya atong perfect nga modelo. Kung unsa iyang life, mo po na dapat atong life, because kita gitawag tag Christian, meaning Christ Jesus nasa tuwa. It means to say, kung gi-follow nimo si Jesus Christ, matakdan ka sa iyong kinabuhi. Makatakod ang pagkamaayo sa Ginoo, pagkamatarong sa Dios, pagkabalaan sa Dios, matakdan ta. Kaya nga na Bible, be holy for God is holy. Kaya importante kayo ang discipleship, kay mo ni siyang process para mahimo ta nga tinud gyud nga follower sa Ginoo. Number 3, unsa man ning discipleship? Why very important? Discipleship is a need of every person. Hala, ang discipleship dahil need ni mo ni, need na ko ni mo ni atong ikinahanglan. Need ni mo ni, need na ko ni. Mao ni atong ikinahanglan ng discipleship. Asa man na mabasa? Mateo 9:35 to 36. Bisaya. Milibot si Hesus sa mga lungsod o sa mga baryo. Nagtudlo siya diha sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Giwali niya ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Nagwali sa Ginoo. Gipang-ayo niya ang mga tao nga may nagkalaing-laing mga balatian. Pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy gayud siya kanila tungod kay daghan sila mga suliran, apan wala sila kadangpan. Sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ingon ang Ginoo. Busa mingon siya sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disciples, ingon siya. Daghan ang alanihon, apan gamay ra ang mag-ani. Busa pag-ampo ka mo sa Ginoo, nga magpadala siya mag-ani sa iyang alanihon. Meaning to say, daghang tao nga tabangan, angay na sila i-harvest para mga alagad na sila sa Ginoo. Kaya nakita na mga tao, luoy, walay nag-atiman, walay nag-disciple.
Di ba? Klaro ang Bible. Nga naman, nagtuo siya Ginoo pero palahubog siya. Nagtuo siya Ginoo pero puno sa bisyo. Puno pagdumot ang kasing-kasing. Puno sa kasuko, dili ka balo magpasaylo. Nga naman, walay nag-atiman ingon si Jesus, oh, klaro kaayo ba? Verse 36. Ang mga tao nakitaan niya nga luoy kayo. Kaya tabangan, nagwali na siya, pero ingon siya, kaluoy sa mga tao eh. Kailangan na apauntay, daghan paunta, nga mutabang nila, daghan paunta mag-harvest nila. Daghan paunta, leaders nga magatiman sa ila. Daghan paunta nga mga tao nga mo take care, mag-help, para mo grow sila, kaluoy ba ng mga tao. Kaya discipleship is the need of every person. Kailangan ta maatiman, kailangan ta mo grow. Importante kayo, nigawa sa baba ni Ginoong Hesus, kailangan yun maatiman ta. Because kung dili ingon ang Bible, murotag mga karniro nga wala tay shepherd, wala tay leader, wala yung magbalantay, wala yung nag-atiman nato. Diba sa una, inana man, no? Itong pamilya, nagtuo sila sa Ginoo, pero diba? Like for example, this coming December, look at celebration nga tao ang Ginoo, nagpakatao ang Ginoo. Jesus was born, di ba? Maingon sila. Pero based sa history, based sa studies, dili man gyud December na tao ang Ginoo. Pero atong celebration na lang, ayan, atong celebration kay ang tinuod na tao man gyud ang Ginoo. Balag dili eksak ang pizza, pero ang truth na tao ang Ginoo. Pero ato lang ibutang, di ba, December, sige, na tao ang Ginoo. Unsa man ni nga celebration? Ang celebration nag-focus sa pagkatao sa Ginoo. Sa ato pa, maglipay ta. So nga paglipay, magsimba ta dapat, mutuo sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, magbago sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo. Dili kay maghubog-hubog, mag-inom-inom. Are you listening? Di ba? Mag-video kiha, mag-disco ha, man may tabo. Pabutuha, ano? Ang uban, mag-away tungod sa kaubog, mag-away na, magpatay na, disgrasya dali, disgrasya dito. Pabuto dali, sunog ang balay nga naman. Wrong! Wrong way of celebrating the birth of Jesus Christ. Mali atong mag-celebrate. Do you think nalipay ang ginawa na? Diba? Hallelujah. Di malipay ang tao ngayong bastosod tungkol kay hubog na ka. Ngunit ka na pa, nang-celebrate ka para kay Lord, hubog kay ka. It's totally wrong kind of celebration. But ang object sa celebration is Jesus Christ. It's good. The right person, why we celebrate, of course, ang Ginoo. Pero wrong kind lang ba? I mean, no? Bubog, inom, grabe. Kasagara, inanang may tabo. So, kaya ang pag-disciple, kailangan ni sa mga taon, need na to. This is what we need. Dato man ka, pobre man ka, pastor man ka, leader man ka, Christian man ka, or wala pa kang nagsugod sa pag-serve kay Lord, mo na imong need para matabangan ka again, to take care, to help you, and then, sa patoy meaning sa discipleship, to teach you, to grow, and follow Jesus, and serve Jesus effectively. Para effective. Tinood atong pag-serve kay Lord, hindi lang pakitang tao, no? Kaya maka-learn taning discipleship, importante kayo. Amen. Duha ka buk goal sa discipleship. Ibutang dia. Ang goal, nganong i-disciple ka, nganong atimanon ka. Di ba? Ang duha ka buk goal ani is to strengthen and build our relationship with Jesus Christ. Para nga malig-on, mapurma, ma-build up. Okay? The goal is to strengthen and build our relationship with Jesus Christ. Para nga malig-on ka. Kaya usay, di ka, wala kay gana mag-ampo. Masama na, kailangan ka tudluan. Wala kay basa-basa Bible na ingon ka, you are a Christian, you are a follower of Jesus Christ. Diba?
We say, I believe in the Lord, I love Jesus Christ, pero wala ka nag-follow, wala ka nagbasa sa Word of God. Wala ka nagtuman sa giwali. Giwalihan na ka sa Word of God, gitudluan na ka. Wala ka nagtuman. That's why we need discipleship. Ayaw na mag-ampo kung natasakit, kung natay kinahanglan, natay need nga pagkaon, kung harta ayaw talo, tabangin ko, tagay ko. Dili man. Prayer is not belt pag naa kay mga kinahanglan. Ang prayer is para sa ang will of God, ang kabubuton sa man. May matuman kay ingon si Ginoong Hesus, pray like this. Our Heavenly Father, hallowed be your name. Let your kingdom come, let your will be done. Ang will, ang gusto sa Ginoo mo may tabos itong life. Dili ato. Kaya ang prayer is more on, Lord God, what do you want for me to do for you? Diba? Ang prayer is, Lord, unsa man imong gusto buhaton sa kong kinabuhi? Unsa man imong kabubuton sa kong life, Lord, mo na kong buhaton. Mo nang prayer. Amen. Kaya mo ang prayer sa atong nahibalan sa una kay Lord, tagaay ko mo na kung gusto, mo na kung gusto nga lalaki, mo na kung gusto nga babae, mo na kung gusto nga work, mo na kung gusto nga kurso. More on atong gusto, but ingon ang Matthew chapter 6. Diba? So good sa verse 9, basahon mo na sa verse 9. Gitudluan to sa Ginoo sa pagampo, una, daygon, simbaho ng Dios Amahan. Ano ingon din na, let your kingdom come. Let your will be done. Sunan ka na. Ang imong gingharian o imong kabubuton, may matuman. Dili atua. That is why, that is prayer. And then last na lang din ingon si Lord. Mangayo din ka. Ba pinakalas, mingon ni ka, give us this day our daily bread. Haya na. Sa kay una atong papangayo. Sa to mga need. Dili una ang Ginoo. Kanang gusto gud sa Ginoo sa tuwa. Amen ba? So mo na importante atong mahibala na we need to have discipleship. Kailangan ka ma-disciple. Inanta ba nimo? Kailangan ka ma-disciple. Kay usahay init kag ulo. Dili no? Usahay init kag ulo, dali ka masuko. Usahay pod luoran ka. Usahay dugay kay ka mangayog pasaylo or dili ka kabalo maghatag og pagpasaylo. Kailangan ka tudluan. Kailangan ka magpaubos. Kailangan ka tabangan. Amen. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Itong palagpakan ng Ginoo. Kailangan na ito ni. Letter A man to, no? Ang goal, letter B is, ang goal ng ikaduha, to expand and continue the work of Jesus Christ. Yung nang Ginoo, go and make disciple. So meaning, to expand para padakon pa trabaho sa Ginoo, o ipadayon pa ang trabaho sa Ginoo, nga daghan pa ang makailas sa Ginoo, daghan pa ang mga lagad sa Ginoo, o daghan mga tao nga maluwas, mabalik sa Ginoo, o daghan ang madala sa iyong harian, o mabutang sa bagong nga langit, o bagong nga kalibutan. Because mo niyang goal. Kaya nga kita talaga itong ginatabangan ng uban, inani siya unsaon. Unsaon pag-ampo, inani. Unsaon nga magkahatag tagpapasaylo, inani. Unsaon nga magsangyaw ta, inani. Unsaon mo connect sa mga tao, inani. Kaya nga, inana itong ginabuhat here. We are living discipleship. We are teaching you discipleship, and also, we are helping you to become a true disciple of Jesus Christ. Kaya ang goal ni is to expand pa, magpadayon pa, mudako pa ang trabaho sa Ginoo. Maluwas imong classmates, makaila sa Ginoo. Imong friends, imong kauban sa work, kauban mo sa negosyo, imong pamilya, imong mga igsoon, imong classmates, di ba? Matabangan sila nga mag-alagad sa Ginoo. Amen. That is the goal. Pangutana, no? Hallelujah. How to become a disciple of Jesus? Muna pangutana. Unsaon man ako, pastor? Mahimo akong disciple sa Ginoo. Para mahimo kang disciple sa Ginoo, kailangan, di ba, mo appeal ka sa discipleship. Unsaon man nga mahimo kang disciple? How to become a true disciple of Jesus? Number 1, we need to be humble. Kailangan yun, magpaubos ta. We need to be humble. Ingon ang word sa Ginoo.
Diba? Ganahan ang Dios og humility. Proverbs 3, verse 34. Ginatamay niya ang mga nagapangtamay. Apan ginakaluyan niya ang mga mapainobsanon. Kaluyan sa Ginoo, tabangan sa Ginoo, ang nagapaubos. Pero ang mga tao nga garbuso, dili tabangan sa Ginoo. Ipaubos sa Ginoo. James 4, di ba? Atong basahon, James 4, verse 10. Pagpaubos ka mo at tubangan sa Ginoo, bayawon ka mo niya. Ang heart sa Ginoo is naa sa mga tao nga kabalo magpaubos. Humble. Gusto ka, tudluan ka, gusto ka mo grow, kailangan ka og humble, kailangan ka magpaubos. Accept nga kinahanglan ka na. Ang tao nga na wisdom, alamon, kanang modawat nga ni sa tudluan, kanang magpatudlo. Humble nga tao. Magpaubos, maminaw, mudawat siya, unsay yang sayop. Mo na'y heart sa Ginoo. Mo na'y gipangita sa Ginoo nga mga tao. Amen! Hallelujah! Inamdapan nimo ang gipangita sa Ginoo, kanang humble. Amen! Di ba? Humble ang need nga mga tao sa Ginoo. Muna ang kinahanglan ni Lord nga mga tao kanang tinuod nga disciple, humble, magpatudlo. Proverbs 11:12. Ang buang-buang magtamay sa uban. Apan ang tao nga maalamon magpakahilom lamang. Sunan kana, ano? Ang tao nga naay pagsabot, nakasabot gid siya. Di ba? Maghilom lang, meaning to say magpaubos lang siya. Di lang magpahambog. Proverbs 22 verse 4. Ang pagtahod sa Ginoo ug ang pagpaubos makahatag kanimong bahandi dungog ug taas nga kinabuhi. Klaro kayo. Ang ganahan sa Ginoo, gusto ka mahimong disciple, gusto ka mahimong follower sa Ginoo, gusto ka mo apilan ning discipleship, kailangan humble ta. Kabalo ta magpaubos. Amen. Kaingon ng Ginoo kung magpaubos ka, tagaan ta sa Ginoo bahandi dungog og taas na kinabuhi. Grabe, no? So, I pray nga ato ning buhaton. Lord, hallelujah, humble ko, Lord. Magpaubos ko. Mudawat ko sa kong sayop. Willing ko, Lord, magpatudlo. So, inana siya. Amen. Ina dapat ni mo, be humble. Amen. Praise God. Atong palagpakan ng Ginoo. Dili ganan ang Ginoo hambugero kay duha ra mataw sa kalibutan ba? Humble, ang uban, hambugero. Kaya nga ng pulong sa Ginoo, ang hambugero, malaglag. Okay? Ang hambugero, padulong sa kadautan. Pero ang gapaubos, tabangan sa Ginoo. Hallelujah. Number 2, gusto ka mahimong disciple? Number 2, we need to be teachable. Kailangan kabalota magpatudlo. We need to be teachable. Magpatudlo ta. Dili kay alam na natin ang lahat. Kinsa man lugar ta ni karon. Kita lugar ang all-knowing person, dili. Ang Dios ra, ang Ginoo ra ang all-knowing. Meaning ang all-knowing, kabalos tanan. God is the one who knows everything, who has all the answer, who have all the answer that we need. God knows what we need. God has all the solution sa atong mga gikinahanglan. Kaya siya lang ang all-knowing, kita magpatudlo ta, teachable ta. Amen! Basahin na to ang Mark chapter 4, verse 25. English na siya. Sa AMP version, Amplified version sa Bible. For whoever has a teachable heart, to him more understanding. Ang tao ko no, nga nay kasing-kasing nga magpatudlo, tagaan sa daghan pa nga understanding, makasabot pa sa daghan, will be given. And whoever does not have, katong wala gid diha ang iyaa, di kabalo magpatudlo. A yearning for truth, wala say desire magkabalo sa tinuod. Even what he has will be taken away from him. Even pag unsay naa niya karon, kuhaon say ana.
malaglag saya. Diba? Muna sa importante kayo. Unsay naan nimo karon, kailangan teachable ta. Lord, walay ako Lord, imo ni ang tanan. Ang kaalam, ang kahibalo, di ba? Ang trabaho, ang negosyo, Lord, ang wisdom, ikan nimo, walay ako Lord. Everything comes from you. You are the giver of everything. You are the creator. Di ba? You're the giver of life. Lord, imo man ni, walay ako. Ako nang ibalik nimo ang tanan. So inana siya. Teachable ta, magpatudlo ta. Amen. Yung na yung dapat yung patudlo. Amen ba? Hallelujah. Proverbs 9 verse 9. Give instruction to a wise man, and he will become even wiser. Teach a righteous man, and he will increase his learning. Grabe, no? Ingon siya ang tao nga maalamon, tudluan nimo, the more siya nga mahimo siya nga maalamon. Okay, ang tao din nga maalamon, magpatudlo. If you are truly a man of wisdom, a woman of wisdom, magpatudlo ka. Diba? Pag ikaw di ay nakaikaalam, kaalam mo ikan sa Ginoo, kaya ang kaalam nga dili gikan sa Ginoo, hambugiro man. Ang kaalam mo ikan sa Ginoo, maminaw, magpatudlo. Diba? Hallelujah. Ignay mo tapat nimo. Maminaw og magpatudlo. Amen. Kaya ang word sa Ginoo, ang tao nga buang-buang, ang tao nga garabuso, dili magpatudlo. Kaya naguna-una sa nga brightness siya. Bright naman ko, maganana, no, dili magpatudlo. Di ba? Kaya Proverbs 11 verse 2, ingon na, ang garbo, maoy magpaulaw nimo, pakaulawan ka, maoy makapalaglag nimo. Pero ang pagpaubos, maghatag nimo kaalam. Wala sa importante. Amen. When pride comes, then comes disgrace. Una, mabot ng garbo, then malaglag ka. Naulawan ka. But humility counts, pero nakay pagpaubos, nagpatudlo ka, dayon tagaan kag kaalam. Amen. Hallelujah. Kaya ang kaalam, ang kahadlok, ang respeto nimo sa Ginoo ingon ang Bible, Proverbs 15:33. The fear of the Lord teaches a man wisdom, and humility comes before honor. Gusto ka gamiton ka sa Ginoo? Gusto ka i-bless ka sa Ginoo maayo nga kanang blessing gikan kay Lord, nga gamiton ka niya mahimo kang kahayag sa mga tawo nga nasa kangitpit, ingon siya pagpaubos. Pagpatudlo. Amen. Hallelujah. Dalaygo ng Ginoo. Sa Bisaya, Proverbs 9:9, tudloi ang maalamon og mahimo siyang mas maalamon. Tudloi ang taong matarong og madungagan pagayud ang iyang kahibalo. Muna. Ang tinuod sa Bible, ang tinuod nga tao nga maalamon, magpatudlo. Teachable. Okay, mo ba pastor? Mo ba ati kuya, leader? Okay. Praise God. Salamat kay gitudluan ko ninyo. Such a humble person. Kay pag humble manggod ka, then you will become a teachable. Matudluan ka. Dili ka, ay, kabalo ka na kay, mao ba? Alam ko na yan. Oo. Bata ka pa. Ako, tigulang ako. Alam ko na yan. Wow, grabe siya, oh. Mayroong pagkagarbuso. Ano? Ang matawang humble, ilong-ilong lang. Mao ba? Okay. Diba? So, inana siya. Pag insakto, magpatudlo. Humble, teachable. If you want to become a disciple of Jesus Christ, kaya, di ba, kabantay mo itong mga taong hambugiro, mga Parisiyo, giaway nilang Ginoo, ilang gidaot ng Ginoong Kristo. Oo, ilang gidaot. Ila pang gitawag, na demonyuhan man siguro ka, imong gahom, ikan man siguro sa demonyo. Ilang giana si Jesus Christ, grabe nga mga tao. Dili magpatudlo. Hambugiro kayo. Ingon ni Ginoong Isos, alao to, baga tutudlo mo. Way klaro yung pagtudlo. Actually, giwarningan sila sa Ginoo. Mga Pharisees, mga teachers of the law, pero dili sila ga-follow. Dili sila disciple sa Ginoo. Pwede din na, gabasa ka, gatudlo ka, pero dili ka disciple sa Ginoo. Abi lang nimo, nalipay ang Lord. Abi nimo, nalipay ang Ginoo sa imo, kay
na kay verse sa Bible. Gabasa ka. Gaampo ka pero dili ka disciple ni Jesus Christ. Diba? In Matthew 23, tanawin niyo muna, nag-warning ang Ginoo. Matthew 23, nag-warning ang Ginoo sa mga teachers of the law. Diba? Monang atong hinumduman. Ingon ang Ginoo, Matthew 23 verse 1, una misulti si Jesus sa mga tao sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtudlo sa kasuguan, teachers of the law, o, diba, ingon ng Word of God, mga Parisiyo, o ang mga Parisiyo mao ang gisaligan nga magpasabot sa kasuguan ni Moises. Sila mo gisaligan. Busa tumana ang ilang gitudlo kaninyo. Apan, ayaw ninyo sunda ang ilang binuhatan. Tungod kay, sukwahi kini sa ilang gipanulti. Mo na. May kayo mong istorya. Pero ilang life, wala na. O sa gano'n man, wala ma-disciple. Hala, paminawa lang ang istorya, pero ayaw na sunda ilang kinabuingon ng Ginoong Isus. Verse 13. Alaot kamong magtulo sa kasuguan o kamong mga Parisiyo ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaroignon lang, gibabaga ninyo mga tao, muna suko ang Ginoo na. May kamutudlo. Dili ka magpatudlo. Dili ka humble, dili ka maminaw. Sud kayo. Alaot. Kundi ka magpa-disciple. Kaya ang Word of God nag-encourage nato. This is your first time here, no? We want to help you grow sa pag-serve kay Lord. Kaya nagpasalamat na sa Ginoo na yung mga tao nga nagpatudlo, humble kay sila karon nahimo na silang una believer, sunod nahimo silang follower, nahimo silang disciple, sunod nahimo na silang mga leaders karon. So, praise God, nahimo silang useful sa kingdom sa Ginoo. I pray nga ikaw sad, you volunteer yourself. Gusto ka magpa-disciple, magpatudlo ka. And one day makita naman purpose ikan sa Ginoo. Kaya ang pag-serve kay Lord is not to be famous, but to receive, believe, and live in God's purpose. Mga lagad ka ng purpose sa Ginoo, baka ng loving God, loving people. Para ni sa Diyos, love na ko ang Diyos, love na ko mga to, matabang ko nila. Ako po silang i-disciple. Ako po silang tabangan. Amen! Kaya tanawa na yung mong leader diha, gitabangan ka na, maskin sa una, gaimot-imot pa ka. Di ba? Maskin sa una, mura gaduda ka, usa ba kahanin siya, no? Pero karon tanawa di, nausabi mo kinabuhi nga naman, nagpatudlo man ka, nagpaubos man ka. Di ba? Ang tao nga ma-transform, mausab ilang kinabuhi, ka na magpatudlo, ka nang magpaubos. Mausab gina ba? I'm telling you, muna gipangita sa ganung mga tao. Number 3, para gusto kami mong disciple. Number 3, we need to be available and reliable. Kailangan available ka, dili kay absent ka. Asa man si kuan, wala man diri na dili. Pag magsamot na magkita ta karon nga simana ha, magkita ta Martes ha. Kita ita available ka dapat na ka dili kay, di ba, mag-istorya ka nga naa ka wala man day ayo ana. Ipakita nga sincere ka ba, available ka. Unsa man ang reliable? Masaligan ka sa imong istorya. Unsa man ang available, naa ka. Unsa man ang reliable, masaligan. Ang available, present ka, dili ka absent, naagig ka. Ang imong istorya, naa ka, gituman nimo. Ang reliable, masaligan ka. Nito nga man ka. O, na ako dia, alas 10, maabot na ko dia, ka. So, meaning to say, willing ka. You are present. Available ka. Lord, gamit ako. Kaya si Prophet Isaiah, gigamit sa Ginoo tungod kay available man sa itong basahon. Isaiah chapter 6 verse 8, Bisaya. Unya, nadungog ko ang tingog sa Ginoo. Naingon, kinsa ang akong ipadala? Ingon ang Ginoo. Kinsa ang muadto alang kanamo? Mitubag si Isaias. Ingon si Isaias, ako, aniya ako. Ako, ipadala ako. Grabe, ba?
Sa English pa, Lord, here I am. Ginoo, na ako ang ipadala. Available ko, Lord. I am willing. I am ready. Available ko. Gamit akong kinabuhi. Ano po kayo nga, mingon ng Ginoo. Kinsa man akong ipadala? Mingon na ka nga, Lord, siya Lord ay, siya ang available. Ikaw di ay, ambot lang ka, Lord. Mauna ni karon. Nangita ang Ginoo available, kanang dili perminting absent. Naagin ba? Present ka. Seal group, di ba? Join ka. Prayer na ka. Nga naman, gusto ka, available ka para sa Ginoo. Amen! Ignam tapad, available ba ka? Para sa Ginoo. Di ba? Available. Magambo ta. Ambo. Apil lang training. Apil lang discipleship. Gusto ko mo grow. Yes, available ko na. Praise God. Muna, gamiton ka sa Ginoo pag available ka. Amen. Dalay ko ng Ginoo. Unsa man ang reliable, masaligan ka. Okay? Nabasahon. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will be able also qualified to teach others. Reliable, masaligan ka, motudlo ka sa uban. Willing na ka motudlo sa ubang mga tao. Imo silang tabangan. Kung ikaw na disciple ka, ni-apply kag discipleship, nagpa-disciple ka, nagpaatiman ka, gitudluan na ka, nagpatabang ka para mo grow ka, ikaw na pod. Kung unsay gibuhat sa imo, gitabangan ka, giatiman ka, gitudluan ka, motabang na pud ka sa uban, ikaw na po mo disciple sa uban. Ngano man, mo na ang process sa Ginoo para makatabang ta sa mga tao. Di ba? Oo, ang gobyerno, tabangan ta na yung mga dilata, yung mga bugas, pero wala man ta mausap. Ang tabang atong ikinahanglan, kanang mausap atong kinabuhi, mabago ta, kailangan ta i-disciple. Today, I challenge you tanan, na minaw ka, pagpa-disciple, apil og discipleship, pagpatudlo, kung nagpatudlo, pagkapatudlo pa. Because ang discipleship, it is a lifetime commitment to follow and obey the Lord. Kaya ingon ang Word of God, teach them to obey, tudluan ta. Matthew 28 verse 19. Ingon si Lord, teach them to obey all things I have commanded you. Kaya ang pag-discipleship, lifetime commitment to follow and obey the Lord. Mo ni pinaka-importante. I pray and I challenge you today, magpa-disciple ta mga igsuonan. Let's come to the Lord this morning. Let us stand up everybody, mga igsuon. Tindog ta, moduol ta sa Ginoo karong buntag, mosalig ta sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo. Surrender ta sa Ginoo, taas imong kamot, nagampo ta. Atong idungo atong mga ulo. Let's pray. Let's pray sincerely sa Ginoo. Amen. Let's come to the Lord. Sincerely, Lord, tabangi ko. Ma-change akong kinabuhi, Lord. Kaman, itaasin mong kamot sa Ginoo, Lord. Gusto ko magpa-disciple, Lord. Magpaatiman, magpatudlo. Magpatabang ko, nga mo grow. Mutubo ko, Lord. Mag-mature ko. O mahimo ko nga useful sa imong kingdom. Lord, thank you, Lord. Mausap ang akong kinabuhi. Lord, gamita akong kinabuhi, Lord. Thank you, Jesus, today. Salamat, Lord, sa imong gahom. Salamat, Lord, sa imong presensya karong buntag. God, I pray for these people, O God. My brothers and sisters today, na minaw sa imong word. We are so privileged enough, favored enough, nga Lord, na ay mga tao nga imong ipadala para kami ma-disciple. Matudluan, makoreksyonan,
mabadlungan para mausab, mabag-o among kinabuhi, para motubo kami sa pag-alagad kanimo, Lord. I pray today, tagaan mo kami kasing-kasing. Kami mismo mag-desire, Lord, mausab ang among mga kinabuhi, Lord. Na kami humble, magpaubos, teachable, magpatudlo. Og naa kami, Lord, kasing-kasing nga available og reliable, masaligan nga mga tao, mga disciples, Lord, mga followers nimo, Ginoo. God, I pray nga mao ni mahitabo na mong tanan that we will grow, Lord, og ikaw ang mahimaya sa among kinabuhi, Lord. Panalangin niyang tanan nga kinakasing-kasing, Lord, nagduol ka nimo today. Usba pa ang among mga kinabuhi, Lord. Change us more every day, Lord. Himuha kami nga effective nga mga followers, Lord. Mahimo kaming kahayag sa mga tao nga nasa kangit-ngit, Lord. Salamat, Ginoong Hesus. Ikaw ang mahimaya, Lord, sa among kinabuhi. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Today, bless your people. Lord, Holy Spirit, tabangin kami. Mutubo mi sa pag-alagan, Lord. Among gisalig ka nimong tanan. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Atong palagpakan ng Diyos, makalingkod ta mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo. Amen ba? Amo nang heart sa Ginoo sa tuwa, no? Mausab kita, mga lagad ta sa Ginoo, mga igsoon. Although part na ng mga challenge, mga temptation, but tabangan ng pugkas sa Ginoo. Basta ikaw seryoso ka, God will help you grow. God will fight for you. Kung mahimo ka nga madaugon sa mga challenge sa imong life. Amen. It's time today to honor God with our giving, our tithes, and our offering. No? So if you believe nga ang Diyos tag-iyas tanan, Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Ayaw kalimti ang Diyos sa hinumdum siya. Amen. Ibalik ang para kaniya. Igsoon, wala nagbeg, wala man nagpakiloy ang Diyos na ito. Ang giving is for us to be blessed more by God. Amen ba? So, atong giving, ingon pa, dili pinagsanay, pero nakasabot ka sa Word of God. Ang tithes, that will be our 10%. I'm telling you, no, my testimony, kami ni Pastor Hazel, wala may laing trabaho, among trabaho, pagpastor man, pag-atiman sa mga tao, pagsangyo sa pulong sa Diyos, this is our work, no, as pastors. Okay, pagtulo sa Word of God, wala may laing trabaho, mga igsoon, no? But ang among income, no, among ginatagkwaan, ginanamo, og 10%, among nang gihatag sa pastor nga, mao'y nag-disciple namo. So kung kamo, mga disciples na karon sa church, di ba? Naapoy disciple, pugko naapoy nag-disciple na ako, si Pastor Ian Galvez, Pastor Ching, kami ni Pastor Hazel, ginatudluan. So muna, dito na mo ginahatag among tithes sa ila. So offering, no? Amo ginahatag. And nakita na mo nga ang Dios nag-provide ng tagbo, no? Even karon, almost 2 years na kapin, no? Mag 3 years na. And church next year. But thank God, watagi pasagdan sa Ginoo. I believe, no, through our giving, among nang gihatag, among tithes, among offering, no? Among ginahatag na sa mga pastors nga nagtudlo sa mua kaysa atoa here. And God is faithful yun. Amo nang gihatag tungod kay no mao na ang sikreto nga gitudlo sa Bible. Even si Abraham, wala pa 10 commandments ni hatag na siya sa Dios. Okay? Yan ang gi-honor. Ang Dios, Abraham, give is 10%. Atong basahon, Genesis 14.
verse 18. Gabi si Abraham nihatag sa Ginoo. So mo na yung first mention sa tithes. Wala pa si Moses ani, si Abraham pa lang. Genesis pa man, no? Sa Exodus dayon, diha na si Moses. Kani si Abraham pa, the father of faith, no? Wala pa ibalaod. Wala pa 10 commandments ba? Then Melchizedek, king of Salem, hari sa Salem si Melchizedek, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Dili siya hari, pero pari po siya. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham, by God Most High, creator of heaven and earth. Okay? And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Kabalo kasi Abraham, gitudluan sa Ginoo personally. How to honor God. Saya ang mga income. Sayang naabot. Unsa man na hayop, nasay napulo ka buok ng kanding or karniro. Ang isa ana, kay 10% man ang isa, iyang ihatag sa Ginoo. Kung naakay apple, napulo ka buok, why na? Ang isa ana. Dili naman pros kwarta. Pwede mga hayop, pwede bunga, mga fruits, pwede sapatos. Basta napulo na nagabok imong sapatos diya. Ang ikapulo, ihatag na. Asan mo ihatag? Para na sa Ginoo. Di ba? Imong i-honor si Lord because ang 10% di alaman sa kwarta. Everything ana mo. Mag-tithes ka para sa Ginoo. So, basta para kay Lord na. Kaya si Abraham, yung gibuhat na para sa Ginoo. Amen. Ato ining ihatag para sa Ginoo mga igsoon. Let's give to the Lord this morning. Manindog ta, magampo ta sa Ginoo. Lord, amon ning gipataas kanimo, amon nimo mga tithes, amon mga offering, Lord. Among gaila nga ikaw ang tag-iya sa mga panalangin, sa among kinabuhi, trabaho, negosyo, sa pag-eskwela, kaalam, kahibalo, sa kusog, may panlawas, amahan, ikan kanimo ang tanan, walay amuha, Lord. Amo ning gibalik kanimo, o God, among giampo, nga walay apil ang tunglo sa among kinabuhi, Lord. We are called, hallelujah, to receive the word of God, to receive the blessings of God, to receive the promise of God over our lives. I declare, I pray, Ginoo, for healing, for miracles to come, great harvest, prosperity, Lord God, sa among spiritual life, financial mo, Lord, imong i-prosper ang ministry, ang ministry, Ginoo, imong i-prosper. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin ug maapli ang tambuanan sa langit ikabuko ang madagayaong panalangin. Amen. Dalaygon ng ganitong palagpakan ng Diyos. Ang Diyos magapanalangin na tuntan ng mga igsuonan. Hallelujah. Praise be to the Lord. Dalaygon ng Ginoo. Natay mga announcement. No? Pabilin ta tindog. Natay mga announcement mga igsuonan. Our announcement is our encounter retreat with God this coming next year, ha? April sa Holy Week na siya. So that is Holy Week because we wanna spend time to the Lord that kanang ang Holy Week na to, holy gid siya, di ba? So muna nga, I challenge everyone to join sa wala pa. Dalaygon ng Diyos and continue to pray nga maka-join, labi na kamo nga first time here, naminaw. We wanna help you grow, magpaatiman ta, magpa-disciple ta para motubo tang tanan. Amen ba? Dalaygon ng Ginoo.
And then this December, no, magtapok ang tanan, last Sunday gapon sa December. Think that's all our announcement today. Dalaygon ng Dios manindog ta, itaas ang atong mga kamot sa Ginoo, atong ihalad sa Dios ang atong mga kinabuhi, ang atong kasing-kasing atong ihalad sa Ginoo. Kaman itaas imong duha nga kamot. Hallelujah. Atong gidungo atong mga ulo, piyong atong mga mata, Ginoong Dios, amahan namo. Lord, among gidawat ang mga pulong nimo. Nahuman man among simbalay karon. Salamat Lord nga wala na human ang iyong pagkamaayo, ang mga pulong nimo, mga saan nimo Lord. Padayon mamuhat sa among kinabuhi. O karon among gidawat ang imong gugma nga maghari sa among kasing-kasing Lord. Kabalo kami magpasaylo sa mga tao og modawat sa ilaha og amo silang tudluan sa imong gugma o Dios. Og ang grasya og ang kaluoy ng Ginoong Hesukristo maghari sa atong kinabuhi, maghatag ng atong kusog nga maskin ang atong Ginoong Hesukristo gisakit siya, gilutos siya, pero iyang gihuman ang mission na sugo sa iyang amahan kaniya. Busa kita makapadayon tungod sa kaluoy ug grasya ni Ginoong Hesus. Og ang karon ang gahom sa balang espiritu nga maghimo nato nga effective ta nga followers sa Ginoo, that we can make disciples, we can preach the gospel, we can teach others, help others to serve the Lord. Will equip us, empower us now and forever. And by the blood of Jesus Christ, proteksyonan ta karon tibuok bulan sa December. Tibok simana, ang Dios maguban kanato og mahimaya ang iyang pangalan sa itong mga kinabuhi. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Good morning and God bless you all. Shalom everybody. See you next Simbalay. God bless everyone.